Niyakap ko ang aking mga binti at niyuko ang aking ulo. Nais kong mag-isip, nais kong mapag-isa at tanggalin ang mga bagay na bumabagabag sa aking isip. Wong, pwede bang iwan mo muna ako? Nais ko munang mapag-isa. Pakiusap saad ko kay Wong. Naiintindihan ko, nararamdaman ko ang kanyang pagtayo, saka siya marahang lumakad palayo sa aking kinaroroonan. Doon ko lang nararamdaman ang pagbigat ng aking pakiramdam at ng aking balikat. Doon lang pumasok sa aking isip na tila pinaglaruan ako ng tadhana. Na kahit anong gawin kong paglihim sa aking nakaraan ay pilit na pagtakas dito, may mga tao pa ring makakaalam nito. Dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Ayoko pa sanang umalis sa isla dahil hindi ko pa kayang lumayong muli sa aking pamilya. Ngunit kailangan, nangako ako sa aking mga magulang na tatapusin ko na muna ang aking kontrata. At pagkatapos niyon, saka ako mananatili sa isla namin upang makasama na sila ng permanente. Isang mahigpit na yakap ang aking ginawa sa anak kong si Ivan. Nanay, babalik ka po pangako mo sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang marinig ko ang sinabing yun sa akin ni Ivan. Oo anak, babalik ang nanay, babalik ako dito. Hindi tulad nung una kong pag-alis sa islang ito. Ang pamamaalam namin ngayon ay may ngiti sa mga labi. Wala na isang luha ang pumatak na mula sa aking mga mata. Masaya akong nagpaalam kila nanay at tatay, pati sa aking anak na si Ivan. Kinaway ko ang aking kamay habang nakaupo sa bangka na magdadala sa amin sa kabilang isla. Mababakas ang ngiti sa aking labi habang kumakaway sa kanila. Nang tuluyan ng lumayo ang bangka at hindi na sila matanaw ng aking mga mata, ang ngiti sa aking labi kanina ay unti-unting nawala. Risa, galit ka ba sa akin? Tanong ni Wong na ngayon ay nakaupo sa aking tabi. Marahan akong umiling at ngumiti saka humarap sa kanya. Hindi ako galit, Wong. Siguro hindi ko lang pumapasok sa isip ko ang lahat. Malungkot kong tugon. Tahimik ang buong biyahe namin ni Wong hanggang sa makabalik kami sa Maynila. Ni isa ay walang nagsalita sa aming dalawa. Nirespeto niya ang aking desisyon na mapag-isa at mag-isip at magpasalamat ako. At nagpapasalamat ako dahil dito. Ang totoo, ayoko na sanang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa kanilang pamilya. Ayoko na sanang magdikit pa ako sa kanila. Ngunit anong magagawa ko? Malaki ang utang na loob ko kay Wong at hindi ko siya maaaring basta-basta na lang iwan at layuan. Romeo Wong, point of view. Humiga ako sa aking kama rito sa kondo. Tanging kisame lang ang tinitingnan ng aking mga mata. Sa mga oras na ito, iniisip ko kung tama bang desisyon kong sabihin yon kay Risa o hindi. Ngunit nang sinabi ko ito, tila isang malaking tinik sa aking dibdib ang natanggal. Inaamin kong hindi pa ito ang lahat ng lihim ko sa kanya. Ngunit sana'y sapat na yun upang magkaroon siya ng kaunting ideya. Ang totoo kay Ate Marga ko nalaman. Ang tungkol sa kanya, si Marga ang nakahuli ng kanilang relasyon ni Chito. At ako, isa lang ako sa taong pinadala niya upang saktan si Risa, ngunit tila hindi ko na magagawa pang bagay na inuutos sa akin ng ate ko. Sapat na siguro na hindi malaman ni Risa ang tungkol sa galit ng aking kapatid. Sa pagpikit ng aking mata, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone na nasa bulsa. Agad ko itong kinuha at tinignan kung sino nag-iwan na mensahe sa akin. Kumunot naman ang aking noo nang mabasa ang pangalan na nasa screen, ang pangalan ng aking kapatid. Nais siyang makipagkita sa akin. Mabilis akong tumayo mula sa aking pagkakahiga. Saka nagbihis at nagmas upang hindi ako makilala ng mga tao. Nagtungo ako sa isang lugar kung saan sinabi sa akin ng aking kapatid. Isang restaurant na mangilan-ngilan lang ang taong pumupunta. Sa pagpasok ko sa lugar na yon, sumilay ang ngiti sa aking labi nang muli kong makita ang aking ate.
Matagal na simula nang huli kaming magkita. Kaya naman sabik akong makita siyang muli. Ate, saad ko nang makalapit sa kanyang kinaroroonan. Marahan kong hinilang upuan na nasa kanyang harapan. Saka umupo rito. Kumusta na? Tanong ko. Miguel, saad niya na may basag na tinig. Nalaki ang aking mata na makita ang nangingilid na luha ng aking kapatid. Agad akong napatayo at lumapit sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang balikat at kunot ang aking noo. Bakit? Anong problema ate? Kinakabahan kong tanong. Si Chito. Saad niya sabay malalim na humitbi. Hindi pa rin niya nakakalimutan si Risa na yun. Muli niyang saad sa kasunod-sunod na umiyak. Anong ibig mong sabihin ate? Nakita ko sa history ng research bar niya sa laptop. May pinanood siya roon tungkol sa isang isla. Yung isla kung saan nakatira si Risa. Mahigpit akong niyakap ng aking kapatid. Ramdam ko ang sakit sa kanyang puso dahil sa kanyang pag-iyak. Ano bang wala sa akin na mayroon sa babaeng yun? Bakit? Bakit kahit anong gawin ko, yung Risa pa rin yun ang mahal niya? Miguel, mababaliw ako kapag iniwan akong muli ni Chito. Hindi ko kakayanin. Mariin kong naiko yung mga aking kamay sa pagkakataong ito. Hindi lang si Chito ang may pagkakasala sa ate ko, maging ako ay nagkasala rin sa kanya. Dahil nahulog na rin ang loob ko sa babaeng nais niyang sirain, marahang inilayo ni Ate Marga ang kanyang mukha sa akin. Miguel, gawin mo ang plano. Gawin mo na ang plano natin. Pakiusap, Miguel. Marin kong naikuyom ang aking kamay nang marinig ko ang bagay na yun. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko alam kung kaya kong saktan ng babaeng si Risa. Ate, wika ko saka marahang tinanggal ang pagkakayakap sa akin ng aking kapatid. Sorry, pero parang hindi ko na yata kayang pinapagawa mo sa akin. Nakayuko kong wika. Ano? Ngayon ka pa ba atras, Miguel? Nandito na tayo. Marina kong napalunok nang tumaas ang boses ng aking kapatid. Alam ko Ate Marga, pero huwag mong sabihin nahulog ka na rin sa mga agaw na yon. Hindi sa ganun ate. Maraas na tumayo si Marga at padabog na kinuha ang kanyang sling bag na nakasabit sa upuan. Marin niyang pinahira ng kanyang luha saka sinabit ang sling bag na sa kanyang balikat. Kung hindi mo kaya, akong gagawa. Sinasabi ko na nga ba, hindi rin kita mapagkakatiwalaan. Galit na galit niyang bulyaw sa akin saka padabog na umalis sa aking harapan. Ate Marga, sigaw ko, ngunit mabilis na siyang nakalabas sa restoran. Hinang-hina akong napaupo sa upuan na nandun, saka kuniyuko ang aking ulo sa lamesa. Mabigat ang aking pakiramdam, ngunit kailangan ko itong paglabanan. Isang matalas na tingin ang aking ginawa. Patawad ate, pero hindi ko hayang saktan mo si Risa. Itatama ko ang lahat ng mali na aking nagawa. Kung kailangan ko siyang itakas sa inyo, gagawin ko. Marisa Marquez, point of view. Kasalukuyan akong nakatitig sa aking cellphone habang patuloy ito sa pagtunog at pag-vibrate. Kunot ang noong nakatingin ako sa screen habang pinagmamasdan ang hindi kilalang numero. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin ang tawag na ito o hindi ko na lang ito pansinin. Alam ko, may kutob ako kung sinong tumatawag na ito sa akin. Sigurado ako na si Chito ito. Isang buntong hininga ang aking ginawa. Saka sinagot ang hawak kong telepono. Wala naman akong pagpipilian, kundi sagutin ko na lang ang kanyang tawag. Hello, pagsagot ko. We need to talk, saad niya sa kabilang linya. Paano kung ayoko? Hindi pa man tapos ang aking sasabihin, agad na niya pinutol ang kabilang linya. Marahan akong humiga sa kama rito sa aking kondo habang tinitingnan ang malayong Kesame. Sinabi ko na nga ba? O sinasabi ko na nga ba, hindi ko na matatakasan ang bagay na ito. Kailangan ko nang ihanda ang aking sarili at kung anuman ang maaaring mangyari. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot akong kunin ni Chito ang aking anak. Natatakot akong baka ilayo niya sa akin si Ivan.
Ngunit kung mangyayari yun, hindi ako papayag. Lalaban ako kahit ikamatay ko pa. Muli kong naramdaman ang pag-vibrate ng aking telepono at sa pagtingin ko rito, isang mensahe ang pinadala ni Chito. Naglalaman ito ng oras at lugar kung saan kami magkikita. Agad akong tumayo at nagtungo sa washroom saka nag-ayos ng sarili. Kaya mo yan, Risa. Kailangan mong kayanin. Pagpapalakas ko sa akin sarili. Nang matapos akong mag-ayos, agad akong nagtungo sa parking at sumakay sa aking kotse. Isang buntong hininga muna ang aking ginawa bago tuluyang nagmaneho. Isang malaking mall sa Pasay na malapit sa dagat ang napili ni Chito. Dito kami magkikita kung saan wala masyadong nakakakilala sa aming dalawa. Sa tingin ko, nirentahan niya rin ang buong restaurant dahil pagpunta ko roon, wala ni isang tao kaya mas madali ko siyang nakita. Nang ako'y nakatayo na sa entrada ng restaurant na yon, lumundag ang aking balikat nang tumama ang kanyang mga mata sa aking kinaroroonan. Mabilis na binalot ng kaba ang aking puso. Ang tingin niyang yon ay tila nagsasabing lumapit ako sa kanyang kinaroroonan at kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Sinimulan kong ihakbang ang aking mga paa at sa unti-unting paglapit ko sa kanyang kinaroroonan ay ang pabilis ng tibok ng aking puso. Nang tuluyan akong makarating doon, halos hindi ko matingnan ang kanyang mukha. Marahan kong hinila ang upuan na nasa kanyang harapan, saka doon umupo. Humalikip-kip si Chito at sumandal sa kanyang kinauupuan na tila may hinihintay mula sa akin. I think there's something you need to tell me. Wala pa mang ilang minuto na ako'y nakakarating. Binasag niya na agad ang katahimikan. Tila umurong naman ang aking dila nang sabihin niya ang bagay na yun at hindi ako makapagsalita. Kung hindi mo kayang sabihin, ako na magsisimula. Muli niyang wika. Si Ivan, anak ko ba siya? Hindi ba? Tila huminto ang tibok ng aking puso nang binanggit niya ang salitang anak. Nabalutan ako ng takot at tila binuhusan ng malamig na tubig dahil sa dami ng bagay na aking iniisip. Dahil sa kaba, tumango na lang ako sa matipid na sumagot. Oo, nautal kong tugon. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ramdam ko ang galit sa natinig na yun ni Chito. Pinilit kong tatagan ang aking loob at sabihin ang lahat ng aking naisabihin. Ito na ang aking pagkakataon upang iparating ang lahat ng nais ko at kung ito man ang huli, hindi ko na ito sasayangin pa. Tinapunan ko siya ng matalas na tingin. Para saan pa? Para kunin mo siya sa akin, Chito? Matapang kong saad. Ang totoo, nais kong sabihin sa iyo noon pero mabuti na lang at hindi ko ginawa. Kinuyom ko ang aking kamay at pilit na pinipigil ang aking luha. Tama na ang isang maling nagawa. Maling nagawa ko. Huwag na nating idamay pang bata. Dugtong ko. Pero ako ang ama niya at may karapatan ako sa kanya. Chito, please. Alam nating dalawa na may asawa at anak ka na. Layuan mo na lang si Ivan. Pagmamakaawa ko sa kanya. Simula nang iwan mo kami, nalimutan ko na ikaw ang kanyang ama. Tila nagbalik sa aking puso ang lahat ng sakit nung araw na iniwan niya ako. Nagsimulang nangilid ang aking luha. Nung panahong nagdadalang tawa ko, wala ka. Nung panahong lumalaki si Ivan, wala ka. Kinaya ko ang lahat nang wala ka, Chito. Nakikiusap ako sa iyo, Chito. Huwag si Ivan, huwag ang anak ko. Tuluyan ang lumagaslas ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na rin napigil ang pagbuhos ng aking emosyon dahil sa panunumbalik ng mga masasakit kong pinagdaanan. Pero Risa, kahit anong gawin mo, ako pa rin ang ama niya. Bakit kailangan ipagkait mo sa akin yun? Anya? Sorry, Chito, pero hindi kailangan ni Ivan ang isang ama. Nabuhay ko siyang mag-isa at kaya ko siyang itaguyod na mag-isa. Marahas akong tumayo mula sa aking pagkakaupo. Kinuha ko ang sling bag sa inilagay sa aking balikat. Marin kong pinahiran ang luha sa aking mga mata saka muling humarap sa kanya. Sinabi mo sa akin dati na kapag nagkita tayo, ituring kitang estranghero. Sana sa pagkakataong ito, gawin mo ang bagay na yun. Matapang kong wika sa kanya, saka tuluyang lumayo sa kanyang kinaroroonan.
Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking katapangan, ngunit isa lang ang sisiguraduhin ko. Kung para sa aking pamilya, lalaban ako kahit ikamatay ko pa. Chito Montemayor, sa tuluyang pag-alis ni Risa sa aking kinaroroonan, nagsimulang bumigat ang aking pakiramdam. Tila sumikip ang aking dibdib at numipis ang hangin na aking hinihinga. Hanggang sa maya-maya lang, nararamdaman ko ang luha na gumapang sa aking pisngi. Bahagya kong itinaas ang aking kamay sa kahinawak sa aking mukha. Umiiyak ako, hindi talaga may pagkakailang pagdating sa babaeng yun, mahina ang aking puso. Bakit kung sino pang nais kong makasama, sila pang hindi maari? Risa, hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang mahal ko. Ikaw at ang anak natin ang nais kong makasama. Ang nais kong maging pamilya. Marin kong tinakpan ang aking mata. Gamit ang mainit kong palad, pilit kong kinukubli ang luha sa likod nito. Ngunit, kahit nakatakip, tumatakas pa rin ang butil ng luha sa pagitan ng aking daliri. Hinayaan kong sandali ang aking sarili na ibuhos ang lahat ng lungkot, na ibuhos ang lahat ng sakit mula sa luha na yun. At nang maramdaman kong kaya ko na, kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa, saka tinawagan ang lalaking yon, ang nag-iisang lalaki na pinagkakatiwalaan ko. Hello, Sir Chito, pagsugot niya sa kabilang linya. Meet me here, tugon ko, saka binaba ang telepono. Nagpadala ko sa kanya ng mensahe kung nasaan ako at maya-maya lang, dumating na rin siya sa aking kinaroroonan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa anak ni Risa? Panimula ako ng tuluyan siyang makaupo. Sir, ang inutos niyo po sa akin ay hiwalay sa personal na buhay ni Risa. Seryoso niyang saad. Ayoko rin pong manghimasok sa buhay at desisyon niya. Pasensya na, sir. Chito, alam ba niyang tungkol sa atin? Hindi po, malinis kong nagawa ang plano at utos niyo. Naayon ang lahat ng mga nangyayari. Isang buntong hininga ang aking ginawa. Mabuti, tugon ko. Pero sir, wala po ba kayong balak sabihin sa kanyang totoo? Hindi ko alam. May magbabago ba kung sasabihin ko? Hindi siya tumugon sa aking sinabi. Sige na, makakaalis ka na. Maotoridad kong utos. Alam kong kahit na malaman niyang lahat, walang magbabago. Ako pa rin, si Chito Montemayor at siya pa rin si Risa Marquez. Ako pa rin ang lalaking nang iwan sa kanya noon at nagpaluha pa rin sa kanya ngayon. Makalipas ang ilang oras, sumapit ang gabi, pagod ang aking katawan. Nang makauwi ako sa mansyon, hindi na rin ako bumalik sa opisina dahil tila hindi kaya ng aking isip ang magtrabaho. Kaya naman humiga na lang ako ngayon sa aking kama at pinikit ang aking mga mata. Ngunit maya-maya lang, nararamdaman kong may tumabi sa akin. Kaya minulat ko ang aking mga mata at tumingin sa aking tabi. Marga, mahina kong saad nang makita ko si Marga. Chito, pabulong niyang wika. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Marga sa aking pisngi. Marahan niyang inilapit ang kanyang labi sa aking labi, saka nagbigay ng mainit na halik. Gumanti ako ng halik sa kanya, saka hinawakan ang kanyang pisngi. Ngunit sa pagpikit ng aking mata, lumabas sa aking isip ang mukha ni Risa. Mabilis kong nailayo ang aking labi sa aking asawa. Ano bang iniisip mo, Chito? Bulyaw ko sa sarili. May problema ba, Chito? Nagtatakang tanong ni Marga. Marahan akong tumayo. Sorry, wala ako sa kondisyon. Tugon ko, saka tuluyang lumakad patungo sa washroom. Tila isang babae lang ang nais ng aking katawan. Isang babae lang ang sinisigaw ng puso ko. Tanging si Risa lang. Ang babaeng sinisigaw ng aking puso at ang babaeng yun ay hindi na mapapasa akin kailanman. Marga Montemayor point of view, naiwan akong nakahiga sa kama kung saan umalis si Chito. Wala na namang nangyari, ganito na naman. Nakatitig lang ang aking mata sa malayong kisame habang tumatakbo ang maraming bagay sa aking isip. It's been 9 years of marriage, but ever since, hindi man lang niya ako hinahawakan. Ang isang Chito Montemayor na siyam na taon ko nang nakakasama ay hindi ko man lang nakakaniig dahil lang sa lasing siya noon. Kaya namin nagawa ang batang si Nathan, pero hindi ko akalain na yun na ang una at huli. Alam kong imposible, ngunit totoo.
Pakiramdam ko ay kahit kailan, hindi naman talaga niya ako minahal. Hindi niya man lang ako nagawang tingnan ng matagal. Ngunit kahit ganon, lubos at tapat ko pa rin siyang minamahal. Oo, nagkamali ako noon nang pinili kong mahulog ang loob sa lalaking si Paeng. Pero pinagsisisihan ko na yun. Ilang beses na akong tinatawagan ni Paeng ngunit hindi ako sumasagot. Simula nang malaman ni Risa ang tungkol sa amin ng lalaking yun, pinutol ko agad ang lahat sa aming dalawa. Tinama ko agad ang mali kong nagawa at labis kong pinagsisisihan ang kamalian na yun. Ngunit hindi ko akalain na hindi pala mapagkakatiwala ng babaeng yun. Hindi ko akalain na sa likod ng kanyang maamong mukha, she's a total bitch. Yes, I know everything about her. Nalaman ko ito nang maiwan ni Chito ang kanyang laptop sa study table na nakabukas. Naka-flash sa screen ang litrato ni Risa at sa tingin ko, madalas niya itong tinitingnan. Nakumpirma ko pa ang lahat na makita ko sa hidden camera na aking nilagay sa study room ni Chito ang kalaswaang kanilang ginagawa. That time, matinding sakit at pagluha ang naramdaman ko. Nais kong sumigaw at magwala dahil maluloko silang dalawa. Hindi ko lubos maisip kung bakit ako niloko ng ganito ni Chito. Panay ang tanong ko sa sarili ko kung may pangit ba sa akin. Napuno ng insecurities ang aking katawan dahil sa kanilang ginawa. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakapangit na babae sa mundo dahil niloko ako ng aking asawa. Ngunit kahit ganon, pinili kong ilihim ang nalalaman ko. Pinili kong magpanggap na wala akong alam na hindi ko pa nahuhuli ang kanilang kahayupan. Ano bang magagawa ko? Mahal ko si Chito at kung kailangan kong magbulag-bulagan ay gagawin ko. Lihim kong pinaimbestigahan si Risa. Nalaman kong sa isang isla sila nagkakilala ni Chito at doon nagsimula ang panluloko nila sa akin. Ang mga hayop, matagal na pala nila akong niloloko at may lakas pa sila ng loob na iharap ang mukha sa akin. Nang magdesisyon si Risa na mag-resign sa trabaho, akala ko ay matatapos na ang kanilang pagsaksak sa aking likod. Ngunit nagkamali ako. Ang demonyo kong asawa ay sinundan ang babaeng yon at sinama sa aming private villa. Alam ko ang lahat ng ito dahil pinasundan ko sila. Kahit masakit, nais kong malaman ang lahat ng kahayupan ng kanilang ginagawa hindi nga ako nagkamali. Mariin kong naikuyom ang aking kamay sa hawak kong kumot. Matagal akong nanahimik, matagal akong nagtimpi sa dalawang yun dahil umaasa ako na darating ang panahon na makakalimutan ni Chito ang babaeng yun. Ngunit nagkamali ako, mukhang sa huli, ako pa rin yata ang talo. Bahagya akong umupo at sinandal ang aking ulo sa headrest ng kama. Saka ko kinuha ang aking cellphone at pumunta sa gallery nito. Akala ko noon, maaari na kaming maging magkaibigan ni Risa, ngunit hindi pala. At hindi rin ako tumatanggap ng ahas sa aking pamamahay. Karapatan ko ito. Matagal akong nanahimik at hindi nangialam. Ako ang legal na asawa, ngunit ako ang natatapakan. At sa puntong to, umabot na ako sa sukdulan. Maging aking kapatid ay ginamit ko pa upang akitin ang babaeng yun at upang mabantayan ang bawat kilos ni Risa. Ngunit wala pa rin nangyari, bagkus maging ang aking kapatid ay naaakit pa sa kanya. Pasensya na, Risa, ngunit kailangan nang maputol ang panaginip mo. Ang kaligayahang tinatamasa mo ngayon dahil sa kapatid ko. Naka-flash sa screen ng hawak kong cellphone ngayon ang isang litrato. Sinadya kong palabuin ang mukha ng kasama ni Risa rito upang walang makakilala. Sa ngayon, ito muna ang ilalabas ko upang maturuan ka ng leksyon. Isang matalas na tingin ang aking ginawa. Saka ngumisi. Pababagsakin kita, Risa. Kung hindi ako magiging masaya, hindi ka rin sasaya. Marisa Marquez point of view. Matapos kong ipahid ang pink matte lipstick sa aking labi, tiningnan kong mabuti ang aking itsura. Kailangan ko masigurado na maayos na ako at presentable para sa gaganaping fashion show mamaya. Matapos yun, agad ako nagtungo sa closet at humanap ng damit na susuotin. Saka ako nagtungo sa parking at naabutan ko roon si Wong na naghihintay sa akin. Are you ready? Tanong niya habang nakasandal sa kanyang kotse. Ngumiti lang ako bilang sagot sa kanya. Natutuwanan ko na rin tanggapin ang mga ipinagtapat sa akin ni Wong noon. Ang mahalaga, naging tapat siya sa akin. Siguro hindi ko na rin aalisin ang posibilidad naming dalawa.
Kung matututunan ko siyang magustuhan in a romantic way, bakit hindi? Tutal siya naman ang dahilan kung bakit ako nandito. Let's go, saad ko sa kanaglakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Binuksan ni Wong ang pinto ng kotse at pumasok ako sa loob. Sumunod naman siya. Matapos ko nang makarating kami sa studio, kumunot ang aking noo dahil sa kakaibang tingin ng ibang tao na nasa loob. Bakit kaya? Okay, let's start the rehearsal. Pagkuha ng atensyon ng stage manager na nandito habang pinapalakpak ang kanyang kamay. Kibit balikat na lang akong lumakad kasama si Wong saka nagtungo sa dressing room. Siya nga kaya yun? Grabe naman kung ganun. Kailan pa kaya niya niloloko si Wong? Ang inosente na mukha. Malandi naman pala. Ilan lang ito sa mga bulungan na aking narinig sa paligid. Hindi ko alam kung ano at sino ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit masama ang loob ko rito. Miss Risa, ito na po ang wardrobe na susuotin niyo para mamaya, saad ng aking stylist. Sige, salamat. Tugon ko sa kamarahang tinanggap ang binigay niya. Aksidente ko namang nakita ang kanyang pag-iirap sa akin. Sandali, ano bang nangyayari? Bakit parang ibang kinikilos sa mga tao ngayon? Muli akong nagkibit balikat dahil ayoko masira ang palabas mamaya sa kung ano man ang bagay na aking iniisip. Ano man yon, sana hindi makaapekto sa performance mamaya, saad ko sa aking sarili. Matapos ang rehearsal, nagsimulang dumating ang mga malalaking celebrity at CEO ng iba't ibang kumpanya. Nandito sila upang makita ang mga bagong design na galing sa Hong Kong. Kaya dapat naming pagbutihin ang pagrampa rito. At syempre, ang main highlight ng palabas na ito ay ako at si Wong. Ang susuotin naming damit ay isa sa sikat na designer mula sa Hong Kong. Nagsimulang dumilim ang paligid, hudyat na magsisimula ng palabas. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kahit kasi matagal ko nang ginagawa ang bagay nito, kinakabahin pa rin ako. Habang kami ay nasa likod ng entablado, nagsimula ng rumampa ang iba naming kasamang modelo. Marahan kong hinawi ang itim na kortinang nagsisilbing takip sa backseat. Tiningnan ko ang mga tao na nanonood ngayon sa aming palabas, halatang matataas at mayayamang influencer ang nandito. Ang kanilang mga aura ay sobrang nakaka-intimidate. Halos tumalon palabas ng dibdib ang aking puso nang maramdaman ko ang isang palad sa aking balikat. Kinakabahan ka pa rin ba? Tanong sa akin ni Wong. Mas kinakabahan ako sa bigla mong pagsulpot, tugon ko. Natawa pa siya dahil sa aking sinabi. Ngunit maya-maya lang, nagseryoso ng kanyang mukha, saka muling hinawakan ang aking balikat. Kaya mo yan, Risa? Ikaw pa ba? Pagpapalakas niya sa aking loob. Kahit simpleng salita na nagmula kay Wong, hindi ko alam kung bakit lumalakas agad ang aking loob. Sa tuwing siya ang nandito sa aking tabi, tila nakasandal ako sa kanyang balikat at ito ang nagbibigay sa akin ng tiwala sa sarili. Yung tipong hindi ko kakayanin kapag wala siya. Nang matapos ang lahat ng modelo sa pagrampa, dumating na ang highlights ng event at kaming dalawa yun ni Wong. Ang una ay lalakad siyang mag-isa, sunod naman ay ang pagrampa ko na mag-isa. Nagsimulang tumayo si Wong sa dulo ng entablado at sa pagtunog ng musika, nagbago ang kanyang tindig, nagbago ang kanyang aura, tila nagkaroon ng talas ang kanyang mga mata, isang talas ng tingin na maaaring makapagpahumaling sa mga kababaihan. Ibang-iba talaga si Wong kapag nagtatrabaho. Nagbabago siya sa tuwing tinatakpan niya ang kanyang paa sa itaas ng entablado. Para bang hindi si Romeo Wong ang aking karap ngayon? Tulad ng inaasahan ng lahat, maayos na nagawa ni Wong ang kanyang trabaho. Maayos niyang nadala ang lahat ng damit na pinapakita niya. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa sa entablado dahil ako na ang susunod. Pinakiramdaman ko ang aking puso at hindi na ito nakaramdam ng kaba. Malaking tulong talaga ang tinig ni Wong sa aking isip. Siguro dahil siya rin ang nagturo sa akin noon kung paano umakto bilang isang modelo. Sa pag-akyat ko sa entablado, tumama ang isang malakas na liwanag sa aking kinaroroonan. Suot ang isang dress na ginawa ng isang sikat na designer. Nagsimula akong lumakad. Maging ang ekspresyon ng aking mukha ay binago ko. Isang matapang na itsura ang aking pinakita. Taas na akong lumakad at umikot sa malaking entablado.
Ngunit nang ako ay magtungo sa pinakagitna, marin akong napapikit nang maramdaman ko ang isang matigas na bagay na tumama sa aking balikat. Malandi ka! Huminto ang lahat nang may isang babae ang sumigaw. Maging ang musiko ay huminto dahil sa nakakagulat na pangyayari. Oo nga, manloloko ka. Muli akong napapikit na maramdaman na naman ang matigas na bagay na yun. Tinignan ko ang aking braso at nakita ko ang transparent na likidong pumapatak sa aking katawan. Itlog? Pagtataka ko. Hindi mo deserve si Wong, you bitch! Napasinghap ang mga taong nanonood na magsimulang dumami ang mga itlog na ibinabato sa aking kinaroroonan. Halo-halong emosyon na aking nararamdaman at hindi ko maintindihan kung ano ang mangyayari sa aking paligid. Dahil sa sakit na aking nararamdaman, ginamit ko ang aking braso upang gawing pananggalan sa aking katawan na ngayon ay pinaulalan nila ng maraming itlog. Sinungaling, bitch! Ito ang mga bagay na aking naririnig sa paligid at hindi ko rin alam kung saan ang galing ang paratang na yun. Ayoko na, tama na. Marin akong napapikit sabay sa pagbagsak ng butil ng luha sa aking mata hanggang sa isang mainit at mahigpit na yakap ang aking naramdaman. Dahilan upang maimulat kong muli ang aking mga mata. Nakita ko si Wong na mariing nakapikit habang nakatayo sa aking harapan at nakayakap sa aking katawan. Ginamit ni Wong ang kanyang katawan upang saluhin ang mga itlog na binabato sa akin ng mga taong nasa ibaba ng entablado. Nakikita ko ang pag-inda niya dahil sa sakit ng pagtama nito. Wong! Gulat kong saad. Ayos ka lang ba? Nahihirapan niyang tanong. Nababaka sa kanyang mukha ang sakit ng pagtama ng mga itlog sa kanyang likod. Security! Malakas na sigaw ng staff. Maya-maya lang ang mga taong bumato sa amin ay sapilitang pinalabas ng mga security guard. Mabilis na nabalot ng dilim ang paligid dahil sa pagpatay ng ilaw ng staff. Ginawa ito ng staff upang mapagtakpan ang mga pangyayari sa itaas ng entablado. Pero huli ng lahat, nakuhanan na ng media ang lahat ng pangyayari. Ngunit wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay ang lalaking nasa harapan ko. Tila nanlambot ang tuhod ni Wong dahil bigla siyang napalahod sa sahig habang maigpit pa rin ang yakap sa akin. Ramdam ko ang pagprotekta niya dahil sa higpit ng kanyang kapit. Sabay kaming lumuhod at nag-aalala kong hinawakan ang kanyang balikat. Aayos ka lang ba, Wong? Tanong ko. Kahit hirap siyang tumingin sa akin, pinilit pa rin niya ang kanyang sarili. Pwede na tayong magluto ng itlog. Ang dami sa damit natin eh. Mapang-asar niyang wika. Kahit nababaka sa kanyang mukha ang sakit na iniinda. Nagsimulang pumatak ang luha sa aking mga mata. Saka ko siya hinampas na mahina sa kanyang balikat. Huwag ka nga magbiro dyan. Ngayon, saad ko sa kamariing pinahira ng aking luha upang matapos ang palabas. Kahit masakit pa ang aming katawan, pinilit pa rin naming lumakad sa entablado na tila walang nangyaring gulo kanina. Tila gano'n naman kadaling nalimutan ang lahat ng nangyari dahil kahit papano naging successful pa rin ang event. At nang matapos ang aming ginawa, agad naming nalaman kung ano ang pinagmumula ng galit ng mga fans ni Wong. Nalaki ang aking mga mata at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pilit kong pinapasok sa aking isip kung ano at saan ang bagay na yun. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Ako nga ang babaeng nasa litrato. Nalaman namin isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media. Litrato ko at isang lalaki na naka-blurred ang mukha. Nakahiga ako sa braso ng lalaking yun habang nakatakip ng kumot ang hubad naming katawan. Nabalutan ng matinding kaba at takot ang aking puso nang makita ko ito. Saan ang galing ang litratong ito? Ang alam ko, ito ay litrato namin ni Chito doon sa kanilang private villa. Ikaw ba talaga to, Risa? Tanong sa akin ng staff habang kami ay nakatingin sa isang laptop. Halos umurong naman ang aking dila at hindi ko mahanap ang aking itutugon. Ramdam ko ang pamumutla ng aking mukha at panlalamig ng aking kamay. Kasi, obvious ba? Siyempre hindi siya yan. Tingnan nyo, halatang edited pagputuliwong sa akin sasabihin. Mabilis akong napatingin sa kanya na ngayon ay nakatayo sa aking tabi. Marahang tumingin sa akin si Wong sa kasumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, Risa. Lilinisin natin ang pangalan mo. Wala kang dapat ikabahala.
Hahanapin ko ang gumawa sa'yo nito, pagbabanta ni Wong. Naramdaman ko ang kanyang palad na hinawak niya sa aking kamay, sa kamahigpit itong hinawakan. Ako nang bahala, muli niyang wika sa akin. Hindi ko alam kung anong aking mararamdaman, ngunit ang salitang yun ni Wong ay nagpawala sa aking agam-agam at pakiramdam ko, ligtas ako sa kanyang tabi.